Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli yung sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat mo pa dito sa Pilipinas or sa muna sa ibang bansa. Dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers. Sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout also kay Roel and Rachel sa kanilang team, Team Rochelle. Sa Team Rochelle, Canada Squad 2023. Sa Team Rochelle USA. Daming mga team ng Rochelle, no? Sa inyong lahat, mega love shoutout, no? And of course, sa Team Kalingap, Kalingap Partners, sa aking grupo, Team Kaliwat, no, mega love shoutout sa inyong lahat. At sa aking mga sponsors. Ngayong araw na ito mga sangkay, pag-usapan natin ito, no, yung nasa thumbnail ko, no, na patungkol ito kay Jomart at saka kay Ruel. Meron lang kasi akong napapansin dito. Ito'y matagal ko nang napapansin sa kay Jomart, no. Meron din akong napanood na live ni Jomart na ikinuwento niya yung buhay niya nung nasa Kalingap pa. Ang sa akin lang kasi dito, no, naintindihan ko yung sitwasyon ni Jomart, kung bakit si Jomart ngayon. Alam natin na si Jomart ay number one critics ng Kalingap ngayon. Gaya sabi ko, naintindihan ko kung bakit siya ganyan kung bumanat ngayon sa Kalingap. Dahil nga doon sa ikinuwento niya, no, sa pangyayari nung siya ay lumayas or pinalayas sa Kalingap. Naintindihan ko ito, no, kasi nasubaybayan ko rin ito si Jomart nung siya ay nasa Kalingap pa, nung nasa Kapalonga. Sila yung kauna-unahang nag-open nung Kapalonga noon. And nagkaroon nga ng issue ito si Jomart hanggat sa napaalis sa Kalingap. Dito na ikwento niya yung kanyang pinagdaanan, no? Diyan sa kanyang live, ikwento niya yung kanyang pinagdaanan nung siya ay lumayas sa Kalingap, no? Kung saan siya tumira, anong tinirahan niya, anong klaseng tinirahan siya, saan siya natulog nung mga panahon na yon. Naikwento din niya na siya ay nung nasa Kalingap pa, ginawa niya yung lahat. Siya ay nakipag-usap sa mga bandido na mga alam natin na ibang grupo, no, na nakakatakot na para lamang makaakyat sila kung saan mga lugar sila pwedeng makapunta. No, nandiyan niya na ikwento niya yan. Ang sa akin lang kasi, ang hindi ko lang lubos maintindihan dito sa kay Jomart, bakit kailangang idamay si Ruel of Malalag, no? Kasi pansin natin, no, kino-content niya dito si Ruel of Malalag. Si Ruel of Malalag, nung mga panahon na yon, nung nasa Kapalonga pa, nung nasa loob pa ng Kalingap si Jomart, no, wala pang Ruel, no. Wala pang Ruel sa daet, kundi si Ruel ay nasa Malalag pa nung mga panahon na yon, no. Doon pa siya nag-charity noon. Kaya nga ito yung nakakapagtaka sa akin, no, na kung si Jomart man ay merong sama ng loob dito sa loob ng Kalingap, sa mga tao sa loob ng Kalingap, dapat yun na lamang yung kanyang dapat binabanatan, no. Hindi niya dapat idamay dito si Ruel of Malalag kasi wala namang kinalaman, no. Walang kinalaman dito si Ruel kung ano man ang nangyari sa kanya sa loob ng Kalingap, ano man ang nangyari sa kanya kung bakit siya naalis sa Kalingap. So walang kinalaman dito. Ang sa akin lang, no, gusto ko lamang i-address ito na bakit kailangang mandamay ng mga taong wala namang kinalaman. Ako naintindihan ko kung bakit ako kino-content dito ni Jomart, no? Kasi kinontent ko rin siya. So, sumasagot lang siya dito sa pag-content ko sa kanya noon. Kahit hindi ko siya sinasagot sa kanyang mga content sa akin ngayon, okay lang yun. Kasi alam ko na na-content ko kasi siya noon, no? So, gumaganti siya. Kahit ilang beses siya gumante, okay lang yun, walang problema. Kasi, ganun din ang ginawa ko sa kanya noon. Ito yung sinasabi ko dito, no? Yung point of view ko dito na
bakit kailangan mandamay ng mga tao na hindi naman kasama, na nangbastos sa kanya, na nangbalahura sa kanya, na nagkasala sa kanya? Di ba? Dapat mag-stick lang tayo dito sa mga tao kung sino man ang ang mayroon kang sama ng loob sa mga tao, no? Dapat doon ka lang. Huwag ka nang mandamay ng ibang mga tao na wala namang kinalaman. Kasi wala akong nakita na kinontent ka, na nabanggit ka ni Ruel of Malalag. Pero bakit lagi mo siyang kinokontent? Bakit mayroon kang mga hindi ka agree doon sa mga ginagawa ni Ruel? So para bang sumasalungat ka doon sa mga ginagawa ni Ruel, no? Na hindi ka naman inaano ng isang tao. Di ba? Dito lang tayo. Dito lang tayo sa mga tao kung saan man meron kang sama ng loob. Sasabihin, andyan, lantaran na binabastos mo si Kuya Val, yung kung sino-sinong mga tao, na mga reactors, okay lang yun. Kasi meron kang sama ng loob sa kanila, sa amin, no? Meron kang sama ng loob sa amin. Pero dapat, ito lang yung sinasabi ko na, huwag kang mandamay ng mga tao na wala namang kinalaman patungkol sa nangyari sa iyo nung ikaw ay nasa loob pa ng Kalingap. Walang pwedeng pumigil sa iyo na banatan yung mga taong meron kang sama ng loob. Pero dito ako hindi pabor sa ginagawa mo. Dito ako hindi pabor sa ginagawa mo na bakit kailangan mong idamay ang isang Ruel of Malalag na wala namang ginagawa sa iyo. No? Di ba? Kung ito ay content mo, kung nakikita mo lamang na meron kang views pagka nagko-content ka kay Ruel of Malalag, sana hindi ka magbibitaw ng mga masasakit na salita, hindi magagandang salita sa isang tao na wala namang ginawang masama sa iyo. Di ba? Sana nakigets mo ito. Itong gusto kong iparating sa iyo. Di ba? Ito lang yung gusto ko, na kung sino man yung mga tao na meron kang sama ng loob sa mga taong ito, sila na lamang po, no? Sila na lamang ang banatan mo, kami na lamang ang banatan mo, pero huwag ka naman damay ng ibang tao pa na wala namang kinalaman sa kung ano man ang nangyari sa iyo sa loob ng Kalingap. Kasi mapapansin kasi natin si Jomart na talagang ano siya ngayon, kritiko talaga ng Kalingap, no? Hindi natin yan ma-deny na talagang number one na kritiko siya. Maaari ito yung ano niya, ito yung diskarte niya na para magkaroon siya ng mapuntahan siya ng mga tao, kasi boring nga naman kung ikaw ay magla-live, magkukuda-kuda diyan nang wala namang manunood. So nakakuha siya ng pagkakataon dito, no, na pambanatan ko itong Kalingap na ito, kasi yung alam ko na maraming mga viewers diyan na hindi rin pabor sa Kalingap para pumunta sa akin. Ito yung gusto niya, na para pumunta sa live niya. Pero yung gaya ng sabi ko, naiintindihan ko kung gumawa ka ng content sa amin na mga bumanat sa iyo noon, sa mga tao na meron kang sama ng loob, pero wag mong idamay yung isang Ruel of Malalag na wala namang kinalaman sa iyo. Di ba? Dito lang ako talaga hindi pabor sa ginagawang ito ni Jomart, no? Oo, magaling siyang bumanat. Magaling siyang mangasar si Jomart. Ano na lang talaga yung isang tao kung mapipikon talaga sa kanya, talo. Ibig kong sabihin, talo ang isang tao kung mapipikon, kung siseryosohin yung mga sinasabi ni Jomart. Dapat sa akin, para sa akin lang dito, no, na mang-asar ka sa mga taong nang-asar din sa iyo, no? Yun yung mga dapat mong asarin. Pero kung yung isang tao na wala namang ginagawang pang-aasar sa iyo, bakit kailan mong idamay na asarin, no? Nandiyan dyan yung magwawaldas ng 100,000 si Ruel, pati ba naman yun, no? Na idamay mo na wala namang ginagawang masama yung isang tao sa iyo. So ito lang yung aking napansin, ito lang yung aking hindi nagugustuhan dito sa kay Jomart, no, na nandadamay ng mga tao na hindi naman kasama dito sa kung saan may mga atraso, masasabi nating atraso sa kanya. So muli, maraming salamat mga sangkay mo sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkaylon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo
sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share tong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kayo naroroon. Paalam na mga sangkay, paalam.